yun, malawak siya masyado, but masarap sa feeling when you do it because alam mo na may sense yung, yung profession na ginagawa mo in so many ways, kahit hindi aware lahat ng tao kasi syempre when we do things, minsan ang nakikita lang natin is yung outer layer of it, di ba? Sa paglipas ng panahon, marami ng mga paraan upang makatulong. Ang teknolohiya rin ay may malaking ambag sa pagpapagaan ng buhay at pagtulong sa kapwa. Narito ang isang manggagawang Pilipino na inaalay ang kanyang serbisyo para sa kapakanan at seguridad ng mga taong nangangailangan. Halina't ating tunghayan ang kanyang kwento. I'm Maria Patricia Pongco. I'm 31 years old na actually. And graduate ako ng Information Technology sa FEU. Actually, 10 years na ako nag-work. So, yep. Ngayon, ako ay nasa auditing industry. IT audit to be exact, to be more specific. Pero, actually before nun, sa akong SAP basis consultant, no? So, before ako mag-shift sa auditing industry, sa IT muna ako, yun kasi rin yung inaral ko. So, doon talaga ako dive deeper sa IT industry. Pero for everyone's information, lalo na ngayon, sobrang lawak kasi ng IT. So hindi natin alam yung mga bagay na like ina-access natin or even sa pinupuntahan natin na let's say na restaurant or binibilan natin ng damit, laging may IT yan. And in relation to that, kahit may IT yan, mayroon din yung auditing. Ang auditing industry ay isa sa mga trabahong hindi gaanong napapansin ng ilan sa ating lipunan. Madali, simple at tamang pindot-pindot lang ang tingin dito ng iba. Subalit kahit ganoon, napakalaki na ginagampanan ng auditing industry sa pagpapanatili ng kaayusan sa publiko at gobyerno, lalong-lalo na pagdating sa mga pera. Okay, this is what we do. This service is what we do. We provide you these services ng maayos. Pero ang tanong, totoo ba na maayos yun? Okay. Ganito, sasabihin ng company, ganito yung finance or budget report namin. Mayaman kami ng company. Totoo ba na mayaman ang company na yun? Totoo ba na yun yung budget allocated for the services or the products? So, kami parang police na mag-check if yung processes or procedures ng isang company and yung kanilang financial report ay totoo. At yun ay para sa kapakanan ng general public, ng investors, ng government, and syempre ng mga employees din nila. Pagdating sa aspeto ng pagtulong, trabaho ni Ms. Patricia na siguraduhin na bibigay talaga ng kumpanya ang mataas at totoong kalidad ng serbisyo na kinakailangan ng mga tao. Gayunpaman, higit sa lahat ay natutulungan din nito ang kanyang pamilya. Sa aming pakikipanayam sa kanya ay nabanggit niya na siyang breadwinner sa kanila. Nagsimula siyang kumayod para sa pamilya at mga kapatid noong 2010. Natutugunan niya ang pangangailangan ng mga ito sa pamamagitan ng pinansyal na suporta. Bukod pa roon, pinipilit din niyang tuparin ang kanyang pananagutan bilang isang mamamayan sa paraang pagbabaghagi ng kanyang makakaya sa mahihirap. Kahit sa simpleng bagay, we try to help other people. Hindi naman kailangan i-announce or i-post sa Facebook or what, in public, but as much as you can, try to help other people. Kayo, bata pa kayo, pero you still, parang can do something, like, magbigay lang kayo ng pagkain or ng sandwich sa mga homeless, diba? Yung mga sa dalang damit sa giniginait, nilalamig na walang bahay, things like that. Ika nga nila, walang lipunan kung walang tao, wala ring tao kung walang lipunan. Dito napatunayan ni Ms. Patricia na kahit may pansariling siyang hangarin sa pagtatrabaho, ay natutugunan pa rin niya ang kanyang mga pangangailangan sa kanilang komunidad. Gayon din, natutulungan siya ng komunidad sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Aside sa sarili ko, syempre, ang goal ko is makatulong sa family, ganyan, bilang breadwinner. And, syempre, marami tayong mga sariling mga aspirations. Gusto kong makapag-travel, gusto kong
purpose ng ganito, ganyan. And also to help out other people. Siyempre, kailangan mag-give back tayo sa society. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo, and kapag capable ka na tumulong rin sa family and sa kapwa mo, then do it na. Kumbaga, unti-unti mo malilesen. Hopefully, yung burden sa sarili mo or yung kailangan mong i-provide financially or even other than that. Sa auditing, gusto lang nilang tiyakin sa lahat ng mga pamamaraan ay nasa lugar kung ano ang ginagawa ng kumpanya ay dapat nagtutugma o dapat lang kung ano ang ginagawa nito. Ang epekto nito sa lahat, nakakatulong ito sa lipunan sa paraan na gusto lang nilang makasigurado na totoo o tama talaga ang bawat puhunan at tuntunin na naipapatupad. Sa pagtatrabaho, walang madali. Asahan mo na laging may pagsubok na darating. Sa aspeto ng paggawa, marami ang iba't ibang uri nito. Kung minsan, utak ang napapagod, ngunit kadalas naman ang pisikal na paggawa ang ginagamit. Lagi lamang tatandaan na matatapos din ang lahat ng mga ito basta maging positibo ang pananaw sapagkat kung laging madali ang iyong hinahanap na trabaho, baka naman maubusan ka ng mga oportunidad. Tapos nag-shift ako bigla sa auditing. Wala akong idea at all kung ano yung papasukin ko, ano yung gagawin ko. So, until now, it's still a challenge kasi marami pa rin mga bagay na hindi ko alam dun sa ginagawa ko dahil sobrang lawak niya. And nakikipag-communicate kami sa iba't ibang tao, iba't ibang nationalities, pati yung time zone. Sobrang challenging siya sa iba't ibang aspeto, but I think we just have to go with the flow lalo na kapag job, because syempre pinapasweldo tayo ng company para magtrabaho. So we have to do our job and isipin lang natin lagi kung bakit tayo nagsimula. Ang isa sa mga natutunan namin sa interview na ito ay lagi lang nating isaisip na makakamit natin ang pagkatuto sa bawat ginagawa natin. Sobrang laking benepisyo kung tayo ay laging handa sa mga pagbabago sa ating paligid. Bagong kaalaman, bagong paligid, bagong mga kasama na tunay nga magagamit naman natin sa kinabukasan. Dahil maaari itong makadagdag sa ating mga talento at karanasan na ang lahat ng iyon ay tayo ay makikinabang. Mahirap, pero sulit. So, gusto ko dumating sa point na pag ganitong edad na ako, para bang kahit hindi ka na mag-work, you can still live a good life. Yun yung goal ko talaga. So, magsisikap hanggat kaya ng edad ko, ng katawan ko, para pag dumating sa point na okay, settled na ako and stable, kaya ko na mag-rest. Mga kwento ng yaman at ginhawa, ang pangako ng trabaho sa atin. Subalit, ano nga ba ang turing na larawan nito sa mga manggagawang Pilipino? Husay at galing ang tanging puhunan upang mabigay ang mga pangangailangan hindi lang ng sarili, kundi pati sa mga kapwa. Kami po ang unang pangkat at dito na nagtatapos ang kwentong sa likod ng serbisyo.